Paano natin maabot ang kapayapaan kung wala tayong magandang direksyon? Paano tayo magkakaroon ng magandang direksyon kung ang presidente natin may problema? Ninyo yung ginawa dito sa atin ngayon. This is a classic example of oppression. Why? Wala ho kaming dalang armas, kundi mga truckers lang. Bakit ganito ang barikada? Parang kinulong nyo na rin ang Pangulo doon sa Malacanang. Tingin ko sa inyo, Moro National Liberation Front member ako. Kombatan po ako. Kombatan ako. Tapos na yung away natin. Tapos na yung gera. Ang hangad namin ay kapayapaan. Subalit! Mga kapatid, sumisigaw man ako. Hindi po ako galit. Nilalabas ko lang ang aking salubin. Sayang naman yung binili ko ng ticket. Ang layo ng basilan, pumunta ako dito para lang makilahok sa rally na ito. Alam ko, mayroong gantimpala mula sa Diyos na ibibigay sa atin sa kabilang ito. Tatanggapin pa po namin. Alam ko, tingnan niyo yung mga mukha ng mga pulis natin. Malungkot sila! Malungkot sila! Kasi sila, nadarama din nila, nakatamasa din nila kung ano yung sitwasyon natin ngayon, mga kapatid. So, dyan na lang po. Maraming salamat at sa muli nating pagkikita, inshallah. Secretary, mabuhay po kayo. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Salamat! Dahil po sa pagmamahal sa bayan, iniwan namin ang aming pamilya, sangko sa ating mga mahal. Nandito po kami para mag-isa sa panawagan. Bumaba na ang presidente. Nakakahiya na po. Internationally, nakakahiya na. Ano pang inihintay natin? Kami sa Mindanao. Handa kami. Umikot na kami at tinanong namin ang aming mga kababayan. Kung sakali man, Convict Rimulya! Lumabas ka dyan, Convict Rimulya! Ginigil ka! Lumabas ka dyan, huwag ka magtago, gago! Namumutla ka! kaya sana ayusin muna natin ang sistema ng ating gobyerno. Lalo na sa kasalukuyan. Ang sitwasyon natin. Magpasinin nyo. Magpasinin nyo. Ang dami na umalik ng mga investor mula dito sa NCR. Saan ang lumipat? Lumipat sa amin. Sa Davao. Matino ang gobyerno namin doon. Matino ang gobyerno namin sa Mindanao. Alhamdulillah. So ito po ang mensahe mula sa mga kapatid ninyo, Muslim. Kami po ay nakikisa sa panawagan na maging matiwasay muli ang ating bansa at maging proud tayong ipangalandakan sa mundo na tayo ay mga Pilipino. Kung tanungin mo yung mga OFWs natin ngayon, nahihiya sila bilang Pilipino dahil sa sitwasyon. Mamula po tayo, mga kapatid. Hindi po tayo mag-away. Secretary Gandhi, suminyas ako sa'yo ng peace. Sinagot po ako ng peace. Magkakasama tayo dito. Magkakapatid po tayo dito. Pero kilala niyo kami. Kung sino kami mga taga Mindanao, mayroon kaming isang salita. Sana po, panalangin natin sa Diyos na magkakaisa tayo muli at gagabayan tayo muli. Mamulat yung mga leader natin, mamulat sila. At sana po ay pupunta tayo sa isang direksyon na kung saan nagkakaisa po tayo. Tingnan ninyo yung ginawa dito sa atin ngayon. This is a classic example of oppression. Why? Wala ho kaming dalang armas, kundi mga truckers lang. Bakit ganito ang barikada? Parang kinulong nyo na rin ang Pangulo doon sa Malacanang. Wala kaming dalang armas. Pumunta kami dito peacefully with our loving heart, with this country. Ako po, sabihin ko sa inyo, Moro National Liberation Front member ako. Kombatan po ako. Kombatan ako. Tapos na yung away natin. Tapos na yung gera. Ang hangad namin ay kapayapaan. Subalit, paano natin maabot ang kapayapaan kung wala tayong magandang direksyon?
Paano tayo magkakaroon ng magandang direksyon kung ang presidente natin may problema? Mga kapatid, sumisigaw man ako. Hindi po ako galit. Nilalabas ko lang ang aking salubin. Sayang naman yung binili ko ng ticket. Ang layo ng basilan, pumunta ako dito para lang makilahok sa rally na ito. Alam ko, mayroong gantimpala mula sa Diyos na ibibigay sa atin sa kabilang buhay. Mga kapatid, huwag natin sayangin ang oras natin. Nakakahiya na po ang bansang Pilipinas sa international community. Huwag na tayo magkulang-kulangan. Magtulungan po tayo. Ulit, kami po ay nagpapasalamat sa kawanihan ng pulisya sa pamumuno ng Secretary of the LG, Sir John-Vic Remulla. Salamat kami na ganito man ang ginawa ng gobyerno sa atin. Hindi kayo yun. Kasangkapan lang kayo mga kapatid. Ganito man ang ginawa, pero tatanggapin pa po namin. Alam ko, tingnan niyo yung mga mukha ng mga pulis natin. Malungkot sila. Malungkot sila. Kasi sila, nadarama din nila, natatamasa din nila kung ano yung sitwasyon natin ngayon mga kapatid. So dyan na lang po. Maraming salamat at sa muli nating pagkikita sa aula. Secretary, mabuhay po kayo. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Allahu Akbar! Salamat po. At mula naman sa sektor ng kabataan mula sa Bulacan, tinatawagan po natin si Ginoong Alken Asuncion. Murahin mo ha. Murahin mo ha. Murahin mo ha. Malutong ha. Murahin mo ha. Malutong na sunod. John Vic, ikulong mo na kami! Ang ilan din sa katambayan ng Pilipino. Sa araw na ito, di lang ako narito bilang isang individual. Narito ako bilang tinig ng mga Bulakenyo. Si John Vic. Ano ba ang tunay na pagkakago? Isang bansang nagalitan sa tarungan at karapatan sa mga ala. Matagal na natin natakyan ang paulit-ulit na panloloko. Pagbaluktot sa katotohanan at pagmamalit na kamadali ng taong bayan. At kaya narito tayo sabay-sabay natin ang alam na tama na. Dapat na! Hindi na natin kaya na itigyan ang sinabi-aral natin sa bandahan na nanakaw ng karasyo. Kamulaan ang pangangalahan. Di kaya ko'y tingin ng galit at pagdating pala habang patuloy na pinapahinga ang pamilya nito at ang lahat. Pwede kayo ng taong bayan, hindi nyo alam kung ano ang tama nyo. Kanina pa yun. Isa na magsasalita kasi magdubli ang boses. Salamat. At kayo naman po, para po pagbigyan natin sa pagsasara